Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 18:17. Bumantong hininga si Daryl at tumingin kay Chang-er. Di niya alam kung ngingiti o umiyak nang sinabi niya, Lady Chang-er, ikaw hindi mo ako naintindihan. Panatilihin ko ang aking salita. Bago ako umalis ng Royal City kanina, nakabunggo ko si Yang Jian. Si Yang Jian ay kinasusuklaman ako sa kanyang mga buto, at sinabi niya papatayin niya ako kung nakita niya ulit ako. Sa mga susunod na minuto, ibinahagi ni Daryl kung ano ang mayroon nangyari ng mas detalyado kay Chang-er. Matapos marinig ang paliwanag ni Daryl, ang katawan ni Chang-er nanginginig. Labis siyang nagulat. Ginahasan ni Yang Jian ang mismong asawa ni Senior. Nakatingin din sina Zurong at Divine Farmer bawat isa, hindi makapagsalita. Iginalang ng lahat si Yang Jian bilang Grandmaster Erlang ay isang kagalang-galang na tao sa buong mundo. Sila ay hindi inaasahan na siya ay magiging isang malupit na tao sa sandaling iyon. Nabawi ni Chang-er ang kanyang saloobin at matitig na tinitigan si Daryl habang pinapagalitan. Daryl, huwag mo bang subukang lokohin ako? Sino ang senior ni Yang Jian kuya? Sa palagay ko natatakot ka lamang mamatay nang ikaw bumalik ka sa palasyo kasama ko, at sa gayon ay bumuo ka ng kwento para magsinungaling sa akin. Hindi ba tama yun? Si Yang Jian ay isang tagasunod ni Hao Yi para sa maraming taon. Paano ko hindi malalaman na may senior siya? Kuya Daryl ay dapat na nakagawa nito. Naisip niya. Nais ni Daryl na umiyak nang marinig niya iyon. Naramdaman niya bigo sa sinabi niya, Lady Chang-er. Ang sinabi ko ay totoo. Kung hindi, paano ako makakatakas ligtas sa aking mga kakayahan nang makilala ko si Yang Jian? Mahigpit na nailak ni Chang-er ang kanyang mga browser at nagsimula na mag-isip muli. Ang sinabi niya ay may katuturan. Batay sa kanyang kakayahan, kung nakilala niya si Yang Jian, walang paraan na siya ay maaaring bumalik na ligtas at hindi nasaktan. Napansin na nagdududa sa kanya si Chang-er, ang nasa isip ni Daryl ay pag-on bilang siya sinubukan upang malaman ng isang bagay out. Siya ngumiti at sinabi, Lady Chang-er, si Yang Jian ang gumawa. Tanungin mo ako sa oras na iyon upang ipakita ang iyong lokasyon. Sinabi niya matagal kanyang hinangaan, ngunit kinatakutan niya si Hao Yi. Ngayon na si Hao Yi ay patay na, wala na siya anumang bagay na mag-alala tungkol sa at nais mong maging kanyang babae. Gusto kanyang alagaan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pilit na pinipigilan ni Daryl ang tawa niya at sadyang lumapit kay Chang-er habang nagsasalita. Lady Chang-er, kung payag ka, isasakripisyo ko ang aking buhay upang maibalik ka sa palasyo. Tulad ng direkta ko na may kaugnayan sa pagkamatay ni Hao Yi, mamamatay ako ng walang panghihinayang bilang hanggat maaari kong makatulong sa iyo na makahanap ng magandang asawa. Tama iyon. Ginawa itong lahat ni Daryl. Si Chang-er ay nakatuon sa pagpapatunay ng kanyang pagiging inosente at ibalik ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, tulad ni Daryl mapataob si Yang Jian, ang pagbabalik kay Chang-er ay magiging isang misyon sa pagpapakamatay. Sinadya ni Daryl na gumawa ng palusot na si Yang Jian ay in love kay Chang-er, kaya mararamdaman niya nagkasalungatan. Tiningnan ni Chang-er ang dignidad at reputasyon bilang higit pa mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Minsan niyang nakilala si Yang Jian ay in love sa kanya. Kung siya ay nagpumilit na bumalik sa bahay-hari, ay hindi na ibig sabihin siya ay tinanggap ang paghabol ni Yang Jian. Sa pagkakataong iyon, namula si Chang-er. Pinadyak niya siya paa habang nakatingin kay Daryl. Manahimik ka. Kailan pa pumayag ba ako? Tulad ng sinabi niya iyon, si Chang-er ang katawan niya ay nanginginig, at galit na galit siya. Gaano manggahas ang Yang Jian na subukang samantalahin sa akin? O sige, titigil na ako. Ngumiti si Daryl at kumaway ang kamay niya. Seryoso siyang sumagot, kaya, tayo pa rin ba pagbalik sa palasyo ng hari? Sa pagkakaalam ko, si Yang Jian ay nagpadala ng maraming tao upang subaybayan ang yung lokasyon. Siya ay naghihintay sa palasyo ngayon din para sa anumang balita. Natutuwa siya kung babalik ka. Mahigpit na kinagat ni Chang-er ang kanyang mga labi at nag-atubiling sandaling iyon. Tama iyan. Paano ako makakabalik sa ilalim ng ganoong pangyayari? Kung babalik ako, nangangahulugang nagpapahintulot ako Yang Jian makuha ang gusto niya.
Mukhang kalmado si Daryl, ngunit sa loob ay nasa sabik siya nang nakita niyang nagdududa si Chang'e sa sarili at tumingin sumalungat tungkol sa kung anong desisyon ang dapat gawin. Ako ay isang henyo, gumawa lang ako ng palusot, at ngayon nag-aalala si Chang'e, naisip niya, sa sandaling iyon, si Chang'e ay biglang nag-alala isang bagay at malamig na sinabi, Daryl. Hindi na kami babalik sa palasyo. Tumungo tayo sa labas ng lungsod habang ikaw hintayin mo akong magtipon ng mga ministro. Kailangan mo lang sabihin sa kanila ang totoo. Iniisip ito ni Chang'e, at iyon lamang paraan upang gawin ito. Hindi nila mabangga si Yang Jian kung makilala nila ang mga ministro sa labas ng lungsod ng hari, kaya't si Daryl ay maaari pa rin ibalik ang kanyang dignidad. Ito ay isang win-win sitwasyon. Napakamot ng ulo si Daryl nang marinig iyon, siya ay tuliro. Si Chang'e ay hindi isang ordinaryong babae. Maaari siyang dumating up sa tulad na tatanging mga ideya, Kabanata 18:18. Bang! Habang iniisip pa rin ni Chang'e, naramdaman ni Daryl ang isang panginginig ng boses na nagmula sa Seven Treasures napakagandang pagoda sa kanyang bulsa. Parang si Bradley ay bumalik sa pagoda. Bilang may-ari ng pagoda, maramdaman niyo ni Daryl si Bradley ay nasugatan, ngunit wala itong malubha. Hindi duda, dapat inutusan ni Yang Jian ang kanyang mga tao na atakihin si Bradley nang malaman niyang hindi siya matatalo Bradley sa laban. Bradley, kumusta ka? Tanong ni Daryl kaagad sa sandaling iyon. Mahina ang boses ni Bradley sa kanya sinabi, Guro, mabuti lang ako. Ngunit ang iyong sitwasyon ay hindi mabuti nagpadala si Yang Jian ng maraming tao upang subaybayan ang iyong lokasyon ang Mount Boshaw ay isa sa mga lokasyon na kanilang ay maghanap. Dapat kang umalis kaagad. Mabuti naman. Kailangan mong magpahinga upang makabawi. Daryl ngumiti at aliw sa kanya. Ang tirahan ng banal na magsasaka ay talagang liblib, kaya si Yang Jian ay hindi kailanman mahanap ang kanyang paraan doon pareho sa kanila ang nag-usap sa kanilang isipan sa pamamagitan ng 7 kayamanan na tutuwang pagoda. Tulad nito, si Chang'e ay hindi alam Zurong, at banal na magsasaka ito Daryl. Narinig mo ba ako pumunta sa lungsod ng hari kasama ako kaagad? Giit ni Chang'e. Bang! Kagaya ng pagsasalita niya, may malakas na putok. Ang pasukan ng tirahan ng banal na magsasaka ay nawasak sa mga piraso. Ang malakas na pagsabog ay nagulat sa lupa at kalangitan. Sa sandaling iyon, sina Daryl, Chang'e at ang iba pa ay natigilan lahat. Makalipas ang 2 segundo, si Daryl ang unang nag-react at naubos. Sino ang matapang na magdulot ng gulo sa banal na magsasaka tirahan mabilis na sumunod sina Chang'e, Zurong, at iba pa sa likod niya. Nang lumabas sila, hindi mapigilan ni Daryl huminga ng malamig nang makita ang nasa harapan siya 100,000 mga sundalong hilagang muna ang hamarang sa buong entrance tulad ng isang bakal-bakat. Si Yang Jian ay nakatayo sa harap ng mga sundalo na nakasuot ng ginintuang nakasuot habang nakalutang siya sa kalagitnaan ng hangin, mukhang malakas at nakakatakot sa ilalim niya. Ang howling celestial dog ay sumisinghot ang paligid ng pasukan. Nagulat ang ekspresyon ni Daryl na may sorpresa. Paano napabilis ang pagdating ni Yang Jian? Ako nakatakas mula sa mga sundalo, at nang banal na magsasaka ang tahanan ay nasa isang liblib na lugar. Paano niya nahanap ang daan niya rito? Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Daryl na ito ang napaungol na celestial dog na matatagpuan ang mga ito. Bilang isang enchanted na hayop, ang howling celestial dog ay ang pinakamahusay na tracker sa buong mundo. Kahit na si Daryl ay nakatakas mula sa mga sundalo, ang pongol masusundan pa rin ng celestial dog ang amoy ni Daryl sa hangin at sinundan ito sa kanyang kinalalagyan. Sa oras na iyon, ang mga mata ni Yang Jian ay nakakulong kay Daryl habang ngumiti siya ng malamig at sinabing, Binata, mayroon ka na wala ng iba pang matatakbuhan pa. Buntong hininga. Nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Yang Jian, si Daryl kunwaring kalmado. Pinisil niya ang isang ngiti ngunit ginawa hindi sumasagot. Pagkatapos, ibinaling ni Yang Jian ang kanyang paningin kay Zurong at banal na magsasaka, nakaramdam siya ng pagkalito. Hindi ko inasahan ang kagalang-galang na Fire God Zurong at medisina ni Nuno Banal Farmer upang maging nakatira sa iisa dito. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ginamit ng banal na magsasaka daan-daang mga halamang gamot upang magamot ang maraming tao. Nakilala siya bilang medicine ancestor. Walang takot ang ipinakita sa mukha ni Zurong at umusad. Yang Jian, kung alam mong nakatira kami dito, paano maglakas loob ka dalhin mo ang iyong hukbo upang abalahin kami?
Ano ka ba gusto? Si Zurong ay may napakalakas na ugali, at siya ay isang direktang tao. Hindi siya natakot kay Hao Yi pabalik-araw, at siya ay tiyak na ilagay Yang Jian sa kanyang lugar. Matapos magsalita si Zurong, malamig na sinabi ng banal na magsasaka, Yang Jian, nakatira ako sa pag-iisa dito para sa maraming taon. Ayokong makisali sa anuman mga pagtatalo mula sa labas ng mundo. Mangyaring umalis sa ang iyong bayan ay mabilis at itigil ang paggambala ng aking kapayapaan. Ngumiti si Yang Jian, karaniwan, hindi kita guguluhin, ngunit ang binatang ito ay dapat umalis sa akin. Tinuro niya si Daryl, at habang nagsasalita siya, ang kanyang titig na punta kay Chang'e, ang kanyang mga mata ay nagniningning kaagad. Ay, nandito si Lady Chang'e. Anong pagkakataon ito Lady Chang'e? Mangyaring bumalik sa palasyo kasama ko. Ngumiti siya, hindi ako pupunta, malamig na sinabi ni Chang'e. Siya ay itinakda sa kanyang desisyon at hindi nag-atubiling. Nang malaman niya ang totoo kanina, Chang'e nais na bumalik kasama si Daryl upang makilala si Yang Jian at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Gayunpaman nang sinabi sa kanya ni Daryl na ang Yang Jian ay interesado sa kanya, siya ay inis paano siya makakabalik sa palasyo kasama siya. Kung susundin ko si Yang Jian pabalik sa palasyo, susundin niya tiyak na subukan ang kanyang pinakamahusay na panggagahasa at lumalabag sa akin, napaisip si Chang'e, Kabanata 18-19. Tumingin si Yang Jian kay Chang'e at ngumiti, Lady Chang'e, hindi ka makakatakas mula sa iyong kaugnayan sa pagkamatay ni Hao Yi. Mabuti pang bumalik ka sa akin upang tumulong sa pagsisiyasat. Na antala siya ni Chang'e bago pa ito magawa tapusin ang pagsasalita. Yang Jian, tigilan mo na ang pagsisinungaling sa akin. Huwag isipin na hindi malaman kung ano ang ikaw ay pag-iisip. Kasama ko na ang kanyang kamahalan Hao Yi para sa higit sa 1,000 taon ang aming malakas ang relasyon. At ikaw ay kanya lamang sumailalim. Kinunan mo ng pagkakataon na akuan ang trono kapag ang kanyang kamahalan ay may lamang lumipas ang layo. Yan ay masama. Ngayon ay tinitignan mo ako. Sa tingin mo ikaw karapat-dapat sa akin? Mukha namang galit si Chang'e sa sinabi nito malamig. Sa sandaling iyon, ang buong lugar ay tumahimik. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Chang'e. Siya naglakas loob siyang tawaging masama si Yang Jian kahit na siya si Lady Chang'e, si Yang Jian ang kasalukuyang emperor. Paano niya siya mapag-alitan sa harap ng lahat sa kontinent ng North Mona? Ang emperor ay kataas-taasan. Sino ang naglakas loob na makipag-usap sa emperor sa ganyang paraan? Sa instant na iyon, nagbago ang mukha ni Yang Jian. Ano ang mangyayari sa kanyang reputasyon kung mapag-alitan si Chang'e siya sa isang paraan sa harap ng lahat ng mga sundalong ito? Sa sandaling iyon ang kapaligiran ay panahunan, ang mga sundalo ay hindi naglakas loob kahit na huminga ng malalim. Tulad ng para kay Daryl, siya ay Lu, boss na nasa sabik at natuwa sa kanyang puso. Si Chang'e talaga ang Moon Palace Fairy. Siya ay mayroong malakas at prangka na tauhan. Naglakas loob siya sa kay Yang Jian sa harap ng lahat pagkatapos ng pagiging niloko ko. Sa wakas, sa sandaling iyon, tumawa si Yang Jian at tumingin kay Chang'e habang sinabi niya, sumasang-ayon ka ba sa akin o wala? Mayroon kang kamay sa pagkamatay ni Hao Yi. Dapat kang sumama sa palasyo kasama ko. Nang sinabi niya iyon, nakangiti lamang si Yang Jian. Nag-aatubili sa loob, kumukulo siya sa galit. Mula pa nang siya ay maging emperor, wala nang naglakas loob humindi sa kanya. Napagpasyahan na iyon ni Yang Jian kahit na ano, dapat niyang ibalik kay Chang'e. Siya galit na galit, tiningnan ni Yang Jian si Chang'e habang siya ngumisi ng masama. Kahit si Daryl ay nagsinungaling ng mas maaga, siya ay aksidenteng nabanggit ang totoo. Si Yang Jian talaga matagal nang interesado kay Chang'e. Siya lang ang gumawa hindi maglakas loob na ipakita ito noong buhay si Hao Yi. Ngayon na si Hao Yi ay patay na at siya ang naging emperor, wala na siyang alalahanin. Gayunpaman, si Chang'e ay ang Moon Palace Fairy. Kung siya ay sinubukan mahirap na pagmamay-ari siya, lahat ay hamakin siya. Tulad nito, ginamit ni Yang Jian ang dahilan ng pag-iimbestiga ang pagkamatay ni Hao Yi upang ibalik si Chang'e sa palasyo. Hanggat si Chang'e ay bumalik sa palasyo, at may pagkakataon si Yang Jian na pagmamay-ari siya. Ito ay hindi na mattered sa Yang Jian kung paano si Hao Yi ay namatay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagmamay-ari ng Chang'e bilang mabilis. Hanggat maaari ang tingin ni Yang Jian ay hindi komportable kay Chang'e,
ngunit hindi niya maipakita ang kanyang galit tulad ng kanyang acupoint tinatakan pa rin. Hindi niya magamit ang kanyang panloob na lakas. Mapapag-alitan lang siya nito, at hawak iyon ng hindi kabuluhan sa kanya. Sa sandaling iyon, naglakad si Daryl at pinagtawanan si Yang Jian. Yang Jian, paano mo tatawagan ang iyong sarili na Grandmaster Erlang? Wala kang kahihiyan, di ba? Sinabi na ni Lady Chang'e na ayaw niya bumalik sa palasyo, ngunit pinipilit mo pa rin. Basta matapat na interesado ka sa Lady Chang'e, ikaw hindi kailangang magpanggap na nais mong siyasatin ang dahilan ng pagkamatay ni Hao Yi. Hindi talaga ako makatayo ang bongga mong kilos. Habang sinabi niya iyon, mukhang naiinis si Daryl, at siya nga hindi nag-aalala sa lahat. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Yang Jian kasama sina Zurong at banal na magsasaka sa paligid. Siyempre, sinabi lang ito ni Daryl na laruin si Yang Jian, galit si Yang Jian. Gayunpaman, hindi niya alam na ano siya sabi na tumusok sa isip ni Yang Jian. Sa isang iglap, ang ekspresyon ni Yang Jian ay nagbago para sa ang masama siya ang Emperor at gayon din ang kagalang-galang na Grandmaster Erlang, paano kaya isang binata na pamuna sa kanya? Ang galit sa puso ni Yang Jian ay kumukulo doon sandali. Hindi pa niya alam na si Daryl lang paghula at binanggit ang kanyang damdamin ni aksidente. Ang mga salita ni Daryl ay nagdudungi sa kanya reputasyon na pinanatili niya para sa nakaraang 1000 taon. Paano niya tatanggapin iyon? Bukod, si Daryl ay mayroon pa ring 7 kayamanan, napakagandang pagoda na hinahanap ni Yang Jian. Kailangang mamatay si Daryl. Mga general, pakinggan mo ako. Patayin si Daryl at kunin si Lady Chang'e pabalik sa palasyo. Ang uncle ni Yang Jian malamig. Matapos niyang magsalita, sumugod ang mga sundalo ng North Mona tulad ng isang malakas na pagtaas ng tubig na may isang nakamamatay na tunog na maaaring gulatin ang langit. Kabanata 18:20, nang makita iyon, hinuyam ni Daryl ang kamao sa galit. Baliw si Yang Jian. Paano si Zurong, banal na magsasaka, at ako ipagtanggol ang ating sarili laban sa 100,000 sundalo? Siya naisip sa sandaling iyon. Hinarang ng banal na magsasaka si Daryl at kumuha ng ilang mga medikal na tabletas mula sa kanyang bulsa. Siya noon ibinigay ang mga ito kina Daryl, Zurong, at iba pa. Kain ka na ito. Mabilis. Ang ilang mga medikal na tabletas ay puti niebe, may kantab sa kulay, at may dalang magandang amoy. Daryl, Zurong, at ang natitira ay hindi nag-isip ng 2 beses at tinupok ito kaagad bang. Sa sandaling iyon, itinaas ng banal na magsasaka ang kanyang mga kamay at nagsimulang chanting. Ang isang malakas na aura sumabog mula sa kanyang katawan, na sanhi ng lahat ng mga halaman sa loob ng ilang libong milya upang matuyo. Kabilang sa mga tuyong halaman, puting usok ay tumaas at dumaloy sa hangin habang dala ng hangin patungo sa hukbong hilagang Mona. Bilang ang iginagalang na ancestor ng medisina, banal ang kasanayan ng magsasaka sa paggamit ng mga halaman at halaman ay nasa pinakamataas na antas. Sa totoo lang, lahat ng halaman sa kanilang paligid ay hindi nakakalason, at may ilan pa ang mga halamang gamot ay kasama ng mga ito. Ngunit ang banal na magsasaka ay naaktibo ang kanyang diskarte at naging mga ito makamandag na halaman. Ang gamot na ibinigay lamang ng banal na magsasaka kay Daryl at iba pa ay ang panlunas sa gamot. Bang! Bang! Sa isang iglap lang ng mata, nagsimulang mahulog ang mga sundalo sa lupa matapos makipag-ugnay sa usok. Ang kanilang mga mukha ay naging madilim, at hindi sila humihinga ngayon na wala pang 1 minuto. Mula sa 100,000 sundalo, 20,000 ang namatay sa ilalim ng usok. Ang ilan sa mga sundalo namatay kaagad bago pa sila makasigaw. Sakit na mulat ang mata ni Daryl habang nakatingin walang laman sa banal na magsasaka. Siya ay hindi kapani-paniwala na pahanga gaano katapang. Hindi ko naisip ang sikat na manggagamot na banal na magsasaka ay maaaring maging gayon nakakakilabot kapag pumapatay siya. Sa oras na iyon, labis na nasa sabik si Zurong. Natawa siya sa banal na magsasaka. Mahusay, ito ay talagang mahusay. Yun pala tama, banal na magsasaka, nalason sila hanggang sa mamatay. Basag-basag ang mukha ni Yang Jian ay berde habang nakakuyong ng kamao, malakas na pumutok ang mga buto niya. Ang hukbo ng North Mona na dala niya ay mga pawang mandirigma. Sila maaaring madaling makuha si Chang'e at pumatay kay Daryl, ngunit hindi niya inaasahan banal farmer sa lason at pumatay kaya maraming ng mga ito. Banal na magsasaka, dahil hindi mo alam kung paano isipin ang iyong sariling negosyo, mamatay ka kasama si Daryl.
Yumangal si Yang Jian habang hinahawakan ang tri-point dalawang talam na sable. Ang kanyang malaking figure ay kamukha ng ang Diyos ay bumababa mula sa kalangitan tulad ng pagsingil niya kay Daryl upang patayin siya. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, hindi planong sumali ni Yang Jian ang pag-atake. Gayunpaman, pagkatapos siya nakita banal farmer nagkaroon pinatay ang napakaraming mga sundalo niya, hindi niya ito matiis ngayon na gayunpaman, malasakit si Yang Jian. Hindi siya nag-atake banal na magsasaka ngunit nais na patayin si Daryl. Hindi mahalaga kung ano, si Daryl ay mayroong 7 kayamanan napakagandang pagoda. Matapos siyang patayin ni Yang Jian, siya ay maaaring makakuha ng kontrol ng pagoda at lahat ang mga mandirigman na naninirahan sa loob nito. Sa pamamagitan ng pagkatapos, ito ay maging madali para sa kanya na atakehin ang banal na magsasaka at surong. Nakakakita ng singil ni Yang Jian sa mukha ni Daryl nagbago, at umatras siya paatras upang maiwasan siya. Naranasan na ni Daryl ang kapangyarihan ni Yang Jian dati pa hindi siya laban sa antas ni Yang Jian. Bukod, si Bradley lang ang nakakalaban-laban kay Yang Jian, ngunit siya ay nasugatan at hindi makakalaban. Tulad nito, maaari lamang umatras si Daryl. Sa sandaling iyon, mabilis na lumakad si Zurong at kalasag ni Daryl. Ang kanyang katawan ay nasa battle mode. Kapatid Daryl, huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan ka, alagaan mo siya, Kabanata 18:21. Pagkatapos ay sumugod si Zurong sa langit at inilagay ang kanyang sarili sa harap ni Daryl upang protektahan siya. Yang Jian, kailangan mo munang dumaan sa akin kung ikaw gustong hawakan ang kapatid ko, galit na sabi ni Zurong, isang marahas, at maapoy na puwersa ng aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Buzz! Sa susunod na segundo, isang dagat ng apoy ang nagsimulang sumunog at sinindihan ang buong langit na parang nasusunog. Ang mga nakapaligid na halaman sa 1,000 kilometro ay nalanta at agad na naging abo sa ilalim ng pagkasunog apoy. Akamahalan, tulong sa isang iglap lang ng mata, isa pang 20,000 sundalo o higit pa kabilang sa mga North Mona Army erupted sa kalunos-lunos na mga pagtangis at namatay sa gitna ng maapoy na dagat. Mabilis na nakatuon si Daryl ng kanyang panloob na lakas at cast isang proteksyon na kalasag sa kanyang sarili nang maramdaman ang napakainit na apoy. Pinuprotektahan sina Lily at Chang'er. Magkasama hindi natakot si Daryl sa mga apoy na ito tulad ng sa kanya White Lily Cold Flame, ngunit maaaring sina Chang'er at Lily hindi kayang hawakan ito. Gas! Kasabay nito, hindi mapigilan ni Daryl na humingal na gulat na napatingin siya kay Zurong. Hindi nakakagulat na siya ang kagalang-galang na Fire God. Ang lakas ng apoy na pinakawalan lang niya ay nasa pantay-antas sa laso na ulap ng banal na magsasaka. Si Zurong ay kumikilos na kasing bilis ng kidlat sa dagat ng apoy habang nakikipaglaban ng matindi kasama si Yang Jian sa nasa gitna ng hangin. Gayunpaman, maaaring maging matapang si Zurong, ngunit ang mga kapangyarihan ay bahagyang hamina kumpara sa Yang Jian at pinipigilan ni Yang Jian sa mga iyon dalawang bilog. Zurong, tutulungan kita. Ang banal farmer yelled ng malakas sa sandaling ito bilang lumipad siya at lumaban ng buong tapang laban kay Yang Jian kasama si Zurong. Ang tulong ng banal na magsasaka nabawasan ang presyon na inilagay kay Zurong. Sa totoo lang, si Zurong o ang banal na magsasaka ay walang tugma para kay Yang Jian kung mag-isa silang lumaban. Gayunpaman, mga bagay ay magkakaiba kapag pareho silang sumali sa puwersa. Sa sandaling iyon, ang tatlo sa kanila ang labanan labis na matinding hangin. Ipinagtatanggol ni Daryl laban sa patuloy na alon ng ang North Mona Army sa lupa. Kahit na siya mas marami sa bilang, pwede pa niyang pigilan. Hobby, si Lily ay may isang nag-aalala na hitsura habang inilalagay ang kanyang mga palad kasama ang kanyang mga daliri ay magkakaugnay sa pagkakita ng eksena sa harap niya. Hindi niya mapigil ang sumigaw, "Biingat!" Sa sandaling iyon, nais ni Lily na umakyat at tumulong, ngunit hindi na niya nagawang magsanay sa paglilinang ng lahat ng ito taon mula nang ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi pinaganya. Sa makatuwid, maaari lamang siya manood at makaramdam ng pagkabalisa. Daryl, si Chang'er ay labis ding nababahala doon sandali sa proteksyon na kalasag. Sumigaw siya, "Daryl, mabilis na tulungan akong i-block ang aking mga acupoint." Bagaman pagkatapos sumali si Zurong at ang banal na magsasaka puwersa, pansamantala lamang nilang may block si Yang Jian sa isang maikling panahon.
Gayunpaman, imposibleng matagal na si Daryl lamang ang nagtatanggol laban sa gayunpaman marami sa mga North Mona Army na kapaligid sa kanila. Sa sandaling iyon, nais lamang ni Chang'e na mabilis gawin si Yang Jian na umatras upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang mga mata ni Daryl ay kumislap nang marinig iyon at nag-aalangan kay Chang'e ni kapangyarihan ay hindi mahina. Ang kanilang panalo mas mahusay ang posibilidad kung tumulong siya sa pakikipaglaban-laban kay Yang Jian. Tanging iyon, siya ang naging sanhi ng pagkamatay ni Emperor Hao Yi. Kung tutuusin, magiging problema sa kanya kung bigla niya itong inatake matapos na maipanganak siya na block si Akia Points. Si Zurong at ang banal na magsasaka ay naghawak pa rin Yang Jian naman. Pareho sa kanila ay hindi makakaya iligtas siya sa oras kung umatake si Chang'e. Bang! 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 Noong nag-aalangan pa si Daryl, ang Mount Boshaw sa ilalim ng kanilang mga paa ay biglang yumanig ng isang marahas na pagsabog ng mga tunog na nakasisira sa lupa ay tumunog. Kaagad tapos, biglang dumulas ang bundok gumuho at nagsiwalat ng higit sa 10 kilometro diameter malaking crater. Ang panloob na bahagi ng Mount Boshaw ay guwang, sa makatuwid ang aura ay sumabog mula kay Yang Jian, Zurong, at ang matinding laban ng banal na magsasaka ay sanhi din ng guho ng lupa, Kabanata 1822. Mula ang insidente ay biglang nangyari na hindi si Daryl, Yang Jian o ang iba pa ay hindi maaaring mag-react sa oras na humingal sila at nahulog sa bunganga. Sa kabilang bahagi ng Westrington, ang Imperial Sky Palace sa Royal City. Ang Imperial Sky Palace ay kung saan ang Westrington Emperor aaksyonan affairs court at natanggap banyagang mga embahador. Ito ay matikas, marilag, at kamangha-mangha ang Imperial Sky Palace ginamit upang maging isang malubhang lugar. Gayunpaman, ito ay labis na maligaya sa araw na iyon. Sa sandaling iyon, isang pagdiriwang ay gaganapin sa Imperial Sky Palace sa kanilang mga opisyal bihis up at nakaupo. Sama-sama silang nagdiriwang kasama ang Westrington Emperor na nasa kanyang trono. Ito ay isang buhay at kaaya-aya na kapaligiran. Tama iyon, ito ay isang mahalagang piyesta opisyal para sa Westrington sa araw na iyon dahil ito ay ang Great Crystal Festival, isang katumbas ng Mid-Autumn Festival. Sa makatuwid, ang Westrington Emperor ay magdadala ng isang malaking piging bawat taon sa araw na iyon. Ang pagdiriwang ay ginanap sa Imperial Sky Palace ang taong iyon. Sa sandaling iyon, si Donahue Dixon ay nasa isang berda ng brocade robe sa ulo ng upuan ng mga opisyal na nakaupo doon. Ang mga opisyal ay darating upang mag-toast sa kanya paminsan-minsan. Gayunpaman, bihira niyang itinaas ang kanyang baso habang pinapanatili isang mataas at makapangyarihang postura. Siya ay lubos na iginagalang sa Westrington bilang punong ministro, mas mababa lamang sa isang lalaki ngunit sa itaas libo. Maliban sa Westrington Emperor, si Donahue ay walang respeto sa iba pa. Sa tabi Donahue ay isang petite figure na may katangi-tanging mga tampok sa mukha na may isang mahusay na katawan. Gayunpaman, siya ang mga ekspresyon ay malamig na may mga pahiwatig ng pagkalungkot sa pagitan ng kilay niya. Siya ay ninang ni Daryl, si Susan Crick. Si Susan ay nai-lock up sa punong ministro paninirahan mula pa nang dalhin siya ni Donahue sa Westrington. Gayunpaman, biglang nagpumilit si Donahue sa pagdala kay Susan sa salo-salo dahil ito ang mahusay na Crystal Festival sa araw na iyon. Si Susan bilang isang bihag ay walang kalayaang pumili at nakasusunod lang. Hoy, napakarilag! Si Donahue ay ngumiti ng walang sigla kay Susan. Dito mismo sandali, napakagandang eksena. Bakit ka nagtatampo? Halika, ibuhos mo ng alak at uminom ka. Nakangiti si Donahue habang sinasabi niya iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga panunuya. Sa lahat ng ito, sadya niyang nilabas ang balita na siya inagaw si Susan, ngunit hindi pa rin niya nakita si Daryl kahit saan sa makatuwid. Nagpasya si Donahue na magbago mga taktika sa pamamagitan ng pagdadala kay Susan sa salo-salo bago pinapahiya siya ng publiko. Narinig sana ito ni Daryl noon at gusto tiyak na dumating. Hindi isang malamig na tinig na nanggaling mula sa Susan bibig bilang siya malamig na tumingin kay Donahue. Hindi ako umiinom at hindi rin ibuhos mo rin ang alak. Pinatay ni Donahue ang kanyang asawa. Malinaw pa siya naalala ang eksena at nais lamang pumatay Donahue on the spot. Paano niya ito ibubuhos sa alak? Sampal. Pagkatapos ay sinampal siya ni Donahue sa mukha nang wala babala. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang sampilan si Susan na nagtapos.
Pataas na sigaw ng malakas at kinilig bago bumagsak sa ang lupa sa isang posisyon na nakaupo. Sinabunutan siya nito mukha at naiinis na tumingin sa Donahue. Ang malutong na tunog ng sampal ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa pangunahing bulwagan. Ang buong Imperial Sky Palace ay agad sa lubos na katahimikan. Hindi pinahahalagahan. Gaano karaming hindi nagpapasalamat. Donahue walang pakialam sa mga nakapaligi. Na manunood tulad niyang inisyon at patuloy na pinahiya si Susan. Hayaan mo akong sabihin sa iyo na ang Imperial Sky Palace ay ang holiest lugar sa Westrington. Dapat kang magpasalamat maaaring dumalo sa piging na ito. Ang pagpapalam sa iyo na ibuhos ng alak para sa akin ay isang malaking karangalan. Paano ka pa mayabang Donahue pagkatapos ay grandly umupo doon na may isang madilim ekspresyon at tumahol, mabilis na bumangon at ibuhos sa akin ang alak. Kung hindi man, papayag akong pahalagahan ng lahat ang iyong kagandahan. Ikaw napatingin si Susan kay Donahue nang marinig ito at kinilig. Labis siyang napahiya at galit na galit bilang kanyang pulang labi hati lamang sabihin ng isang salita, ngunit hindi na natuloy. Napagtanto niya na si Donahue ay hindi nagbibiro. Siya talaga magpapahiya sa kanya sa Imperial Sky Palace kung siya ay hindi binuhusan siya ng alak, Kabanata 1823. Talagang hiniling ni Susan na siya ay patay na sa oras na iyon. Sa ganoong paraan, hindi niya kakailanganin ang pagdurusa kay Donahue kahihiyan. Gayunpaman, hindi siya naghanap ng paghihiganti para sa kanyang asawa na malagim na namatay. Hindi ito magiging sulit kung siya ay mamamatay ng ganoon. Gas! Nagkatinginan ng mga nakapaligid na opisyal at nagsimulang talakayin sa kanilang mga sarili sa hushed tono nang makita ang eksenang ito. Lasing ba ang punong ministro paano niya mabyuli ang isang babae gaano kaun gentleman sa kanya? Siya, magsalita ka ng mas mahina. Huwag mong hayaan na pakinggan kanya. Kabilang sa mga nasa talakayan, maraming mga opisyal ang naramdaman iyon ang Donahue ay sobra, subalit hindi sila naglakas loob pasiga na puna. Si Donahue ay nasa isang mataas na posisyon ng kapangyarihan at isang mahusay na digmaan record pagkatapos ng lahat at walang sinuman naglakas loob na saktan siya. Mabilis. Sa sandaling iyon, hindi nag-abala si Donahue ipagpatuloy ang sinasabi ng marami sa pagkakita kay Susan nahihiya at galit na mukha habang nag-aalangan. Siya malamig na hinimok siya, mukhang gusto mong magpakitang gilas ang iyong katawan sa harap ng karamihan dahil ayaw mo upang ibuhos ang alak para sa akin. Donahue pagkatapos ay nakatayo up at grabbed Susan ni braso gaganapin ang damit. Ikaw si Susan ay labis na napahiya sa galit. Siya nagpumiglas ngunit ang braso ay mahigpit na hinahawakan Donahue at hindi man siya nakalaya. Siya patuloy na sumisigaw, pakawalan mo ako. Hayaan mo ako ang mga mata ni Susan ay puno ng lumbay na lumbay habang siya sumigaw. Pinatay muna ni Donahue ang asawa niya saka pinahiya siya sa sandaling iyon Diyos. Bakit ka kaya hindi patas bakit mo hinayaan ang kasamaan ay patuloy na malaya itigil mo yan? Nakikita kung paano mapunit ang damit ni Susan off, isang mahinang boses ang dumaan. Hindi ito malakas, ngunit ito ay puno ng awtoridad. Ito ang Westrington Emperor. Huminto si Donahue at sumamba sa mga Emperor. Ngumiti siya at sinabing, kamahalan, paano pwede ba kitang matulungan? Bagaman magalang siya sa kanyang tono, mukha ni Donahue medyo mayabang pa rin. Sa sandaling iyon, lihim na naglabas si Susan ng isang hininga at sabay na tumingin sa Westrington na gulat na Emperor. Walang mali kay Donahue bilang ang pinahiya siya ng punong ministro sa publiko. Bakit ang Westrington Emperor itigil kanya? Sa sandaling iyon, nakaramdam ng swerte si Susan ngunit may pagkausisa din sa parehong oras. Aking kapwa punong ministro. Ang Westrington ng mukha ni Emperor ay walang anumang reaksyon tulad niya patag na nagtanong, sino ang babaeng ito bakit mo ginagawa sa kanya yon? Nagkaroon siya ng bahagyang kasiyahan sa kanyang mukha nang siya sinabi na si Donahue ay ang punong ministro, gayunpaman siya na nagdudulot ng gayong mga kaguluhan sa Great Crystal Festival piging ito ay bahagyang hindi naaangkop. Kamahalan, si Donahue ay nagkaroon ng isang nonchalant expression habang nakangiti at sumagot. Ang babaeng ito walang iba kundi isang bihag na dinala ko mula sa bagong daigdig. Isang bihag ang Westrington Emperor ay bahagyang nakasimangot bago siya agad na sinampal ang trono ng dragon at saway. Donahue, alam mo kung anong mga krimen nakagawa ka.
Wula nanginginig ang mga opisyal at agad na lumuhad nararamdaman ang galit ng Westrington Emperor habang tanging nanatiling nakatayo si Donahue. Ngumiti si Donahue at sinabi ng hindi naging nagpapalumbay, "Ano ang ibig mong sabihin? Kamahalan, anong krimen ang nagawa ko?" Ang lahat ay natatakot sa Westrington Emperor maliban kay Donahue. Gumawa siya ng mahusay na trabaho para sa Westrington. Sa lahat ng mga taong ito sumasalakay at manakop kahit saan maaaring sabihin na ang Westrington Emperor, maaaring umupo kaya matatag sa kanyang trono ay dahil sa siya sa lahat ng mga taong ito. Sa makatuwid, ang Donahue ay walang dahilan upang isuko ang kanyang sarili para sa alinman sa kanyang mga maling gawain. Anong krimen?